So for today's vlog, wala tayong ride since bumabagyo or maulan. Nagkakabit na lang tayo nito guys. Clip-ons. Ayan, para yan dito. Clip-ons. Ang purpose nito guys, para itong ating tawag nito. Itong ating windshield is mababa natin siya para mas maganda yung itsura. Kasi pagka stuck na clip-on or yung handlebar niya, tumatama na dito pag sobrang baba na ito. Tsaka syempre, para medyo mas maganda yung riding position niya, no? So, eto, na-order lang natin sa Lazada. Yan, no? Mumurahing clip-ons lang to. So, mag-DIY lang tayo. Okay, pakita muna natin ano yung tsura niya dito sa kanyang windshield ngayon. So, ayan siya. Nakikita nyo. Ayun sinasabi ko, mataas yung kanyang windshield, no? Dapat talaga yan is mababa. Kumbaga ito, dapat nakalapat na dito. May spacer doon, nakikita nyo. Para lang hindi siya tumama doon sa kabila. So, mas maganda ang tindigan nito pag yung talagang nakaganon. Itong windshield na to guys, by the way, makikita nyo, halos kamukha siya or hawig siya ng sa may BMW na S1000 RR. Parang ganito yung windshield niya. Siguro, doon siya inspired. Diba? Makita nyo? Hawig siya eh. Ayan. Ito yung clip-ons na papalitan natin. Yung dalawang yan. Ang plano ko sana is ibaba ko lang to. Itong clip-on na to. Para at least hindi na tumama doon. Kaya lang ang problema, sa ilalim nito, merong allen na tornilyo. Ang hirap ano yun guys eh. Ang hirap dukutin. Ang gagawin natin dito, tanggalin natin tong buong to. Iaangat natin para matanggal natin nasa ilalim. Ayan. Sa kagrupo ko sa SR Squad, marami doon naka clip-ons. Kay Mike, ayan, shoutout sa'yo, Boss Mike. Nakakuha tayo ng tips sa kanya dito sa about clip-ons. So ayan, i-DIY natin siya. Plano ko nga, ayun, tatanggalin ko muna tong mga to. Ayan, tanggalin natin yung mga yan. Tapos ito, iangat natin yan, then saka natin tanggalin yung nasa ilalim. Papakita ko sa inyo. Feeling ko, doon ako mahihirapan eh. Yung parang guide nito, may tornilyo yan, may tornilyo yan sa ilalim. So, ayun. Baklasin na natin. Mamaya, papakita ko kung ano yung tools na kailangan nyo. Uunahin ko muna, syempre, etong mga to. Yung mga switch na yan. Ito, lahat ng nakakabit sa handlebar niya. Try muna nating tanggalin. Alright? Okay. Simulan natin, tanggalin na ito. Itong parang balancer, ano ba tawag dito? Kaya magkabilaan. So, gagamit kayo ng hex key na 5mm. So, socket na style para mas madali. Para hindi masira yung allen. So, ayun lang, luluwagan lang natin to. So, ito yung sinasabi ko. Ang alam ko, balancer to eh. Sa manibela mo. Ito, itatry natin ikabit to dito sa ating handlebar. Ito yung aftermarket nating handlebar. Itatry natin yan, i-fit dito, no? Sana mag-fit siya. Tingnan natin kung paano natin matanggal tong part na to. Baklasan natin dito sa part na to. Ito, yung part na medyo mahirap. Yan. Ang gagawin natin diskarte, siguro, iaangat muna natin to, no? Bago natin mahugot to. Inuhugot kasi to guys, pahaba. So, hugutin muna natin to. Luluwagan natin itong mga bolt, allen na to. Yan, lahat yan. Then, ito, kasama to.
By the way guys, ang sukat nitong sa gitna, itong sa triple clamp, itong nasa gitna is 32. Kuha lang kayo ng socket wrench na 32. Ayan siya, fit yan, 32. Then, dito sa 6 na to, 1, 2, 3, 4, 5 lang pala, yung mga yan, is size 6 na hex. Size 6. So yun, baklasin muna natin. Okay guys, eto na yung natapos natin ngayong araw na to. Grabe, ginabi na. Kinain yung oras ko. Masasabi ko lang, hindi siya ang tawag nito, mahirap siyang gawin eh. Sobrang hirap. Kumbaga hindi siya sa beginner na nagdi-DIY. Ang daming kakalikutin dito. So eto na, natapos na natin siya, no? Ayan na yung ating clip-ons. Kita nyo, bumaba na. And then, etong ating windshield, bumaba na rin. Ayan, kita nyo. Grabe. Nakababa na yan. Wala na yung spacer niya doon sa dalawa. Meron yan, pero maliit lang. Nilagay natin. Ayan siya. Ayan. Pakapogi na. Kamukha na siya ng ano talaga, ng BMW na S1000. Ito, same sila ng, kumbaga doon siguro inspired tong windshield na to, ano? Ayan na. Then, may mga adjustment lang dito guys. Pakita ko sa inyo. Ito sa cable throttle nyo, kailangan lang i-adjust to para masakto nyo ng tama. Kasi from the stock, nakababa to eh. So, iangat nyo ngayon to para hindi siya tumatama doon sa loob. So, ayan na siya. Hirap niyang ikabit. Grabe. Pero at least natapos natin. Pakapogi nyo. Oh, grabe. Ay, lalabas natin guys para at least masabi ko, i-ride natin, at least para masabi ko kung kamusta yung kanyang riding position, kung bumababa or definitely naging sub-sub lalo itong ride na ito. Kasi nga yung handlebar natin is bumaba or yung clip-ons natin, pero pogi. Dito pa lang oh. Nakikita mo na oh. From the stock. Oh. Grabe. Sige, tara. Ilabas natin then pag-usapan natin kung kamusta magiging ride na ito. Ganda talaga ako sa windshield na to. Nung una kasi medyo nakaangat eh. Medyo nakaganon siya. Pero ngayon, ayan na siya oh. Lapat na siya. Hindi na makita. Yan. Test ride na natin etong ating clip-ons. Well, unang nakaano ko sa kanya, no? Sub-sub, grabe. Masyadong sub-sub yung ating clip-ons, masyadong mababa. Yan. Siguro paglabas ko pa lang sa amin, medyo nanibago ko eh. Parang naramdaman ko kaagad yung parang nangalay ako kaagad ng onte. Pero okay naman, manageable naman yan. Since masanay din tayo. Pero medyo gumanda no, yung kanyang ano, parang feeling ko lang mas gumanda yung handling nitong ating motor, itong ating SR. Gumanda yung handling niya oh. Siguro sa position, tsaka mas madali na tayong magano. Gumanta sa kanya. Ayan, magtago sa visor. Gandang-ganda talaga ako dito guys sa visor na to or itong windshield na to. Pampogi eh. Kaya ako napaka clip-ons eh. Ayun oh. Ang
Ganda eh. Woo! Yun nga lang, talagang masyado siyang sub-sub. Kumbaga napaka-sportier niya lalo. Bagay ito sa mga truck. Yan. Yun oh. 'Di ba? Kita niyo yung ating windshield. Meron siyang halos kapare siya. Hindi naman halos. Hawig siya ng BMW na S1000. Since etong windshield na to ay sa pang S1000 talaga. Ayan, etong windshield na to. Solid, grabe. Kumbaga mas feel mo na naka-sport bike dito sa ride niya, no? So far, okay naman yung mga adjustment natin ng mga cable niya. Wala namang problema. Yan. Dito tayo sa ating paboritong vlogging spot. Ayan oh, medyo ramdam ko agad sa kamay ko yung alay. Yun oh, baka hindi lang tayo naka-gloves. Naging medyo limited ng konti yung turning radius niya, no? Kumpara dun sa stock na handlebar. Nabawasan siya ng konting-konti. Kumbaga lumiit ng konti yung kanyang turning radius. Yan, so ito lang may advice ko guys, no? Sa pagkabit na itong clip-ons. Para sa mga beginner na nagdi-DIY, hindi ko siya 100% maano sa inyo. Kumbaga, hindi ko siya 100% ma-recommend na i-DIY nyo siya. Hanggat maaari, kung po pwede, kung may alam kayong shop na nagkakabit na ito, dalhin nyo doon. Para sa akin lang kasi mahirap siya eh. Since mura lang naman itong mga clip-on. Itong ating clip-on is nasa around 800 sa Lazada. Then yung size na ito, yung sa may is 48mm. Ayan, search nyo lang doon, clip-ons 48mm. Yan, lalabas na, napakarami doon. Pero kung wala kayong proper tools and skills para mag DIY, please huwag nyo subukan kasi baka syempre makasira kayo ng tornilyo dito. Ito, yung mga allen na to, madaling bumilog yan. So I advise, huwag nyo i-DIY. Yun so ayun, yun lang naman sa video na to, all is good dito sa ating clip-ons. Maganda yung ride position niya para sa akin. At sa iba malamang hindi. So ayun, kita-kits ulit tayo sa ating next vlog. So hanggang dito na lang itong ating video. Pa-like naman and subscribe dito sa ating YouTube channel, meron tayong bagong logo. Soon kakaroon tayo ng pa-sticker. So ayun, kita-kits ulit tayo. Alright, peace out.